Hi everybody! Welcome back to my channel. My name is Jenny and ang topic natin for today's knowledge sharing is about the business registration for online sellers. Specifically, more on Shopee platform. However, there are information here na in general, ibig sabihin, applicable siya sa other platform like TikTok at Lazada. Quick disclaimer po muna that I am not from any of those platform na binanggit ko at hindi rin po ako taga BIR. I would just like to share my knowledge and learnings to give value to you today. Actually, isa sa mga nag-push sa akin to create this content kahit medyo matrabaho is those seller na nakikita kong nagpo-post na gusto na nilang huminto na magnegosyo or magbenta on those platform just because nire-require na yung BIR registration. Merong nagsabi doon na ang late na nga ng kinikita ko tapos mababawasan pa ako ng tax. Meron ding isang reason doon na napansin ko ang sabi niya ang hassle at challenging ng process, mag-BI registration, hindi daw niya magets kung paano yung gagawin niya. By the way, ito yung summary ng ating knowledge sharing for today. And before we start, I would like to share this quote to you. If you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. Ayan, since kasi yung unang rason, yung sinabi ko kanina, sabi niya, malit na nga yung kinikita ko, tapos matataksan pa daw siya. Ibig sabihin, nakarating siya sa decision na ihinto yung business niya without checking the information or without learning ano ba yung mga possible na solution para hindi ka mataksan. Kasi pwede po kayong mag-apply for tax exemption. So later on, dadaanan natin siya with this knowledge sharing. I would just like to reiterate to you na wag kayo agad mag-decide ng bigla-bigla na ihihinto ko na yung pagbebenta ko sa online selling platform na to just because merong requirement na nahihirapan ka. Nahihirapan ka or feeling mo hassle and challenging. Hassle, possible, pero challenging, well, depende kasi yan on how you see it. Kasi for me, hindi siya challenging. Bakit ko nasabi? Kasi meron ng process in place na susundan mo. Ang challenging for me kasi is kapag hahanapan ko pa ng solution. And in this case po, you just have to be determined to take action. In Tagalog, wag po kayong tamarin at wag kayong maniwala sa mga nababasa ninyo, lalo na kung hindi naman reliable yung source. Wag kayong magpa-apekto sa emotion ng ibang tao, tapos gayahin nyo na rin yung decision nila kasi sayang yung naumpisahan ninyo. Baka at the end of the day, mag-decide ka na huminto magbenta tapos nakita mo yung ibang sellers ng mga kasabayan mo. Nag-proceed sila sa BI registration, nag-comply sila, nakita mo kumikita pa rin sila kahit may tax pa yan or possible wala silang tax kasi nakita nila, inaral nila kung ano ba yung dapat nilang gawin. Tapos ang gagawin mo, back to zero ka ulit. Sige na nga, register na ako sa BIR, magbebenta na ako ulit. So, sayang yung time. Sayang yung momentum na na-build mo na as a seller right now. So, please, I hope isa ka sa mga sellers na magko-continue, lalo na kung meron ka ng shop, meron ng mga buyers and loyal customers yan. Keep going. This is an opportunity for you to grow more kasi, again, hindi lahat ng seller merong mindset to keep going. Yung iba, dahil lang dyan, na-feel nila na hassle yung process, huminto na sila. So again, this is an opportunity for all of us sellers to continue. Again, you just have to make time, to make an effort, to learn, and to take action. Yun yung kailangan natin gawin since in place na yung proseso, susundan na lang natin siya. By the way, I will be doing a Q&A type of knowledge sharing para direct yung answer and at the same time, hindi kayo ma-overwhelm with information. Again guys, I am sharing based on my knowledge and learning, so feel free to check other resources, reliable resources, if meron po kayong doubts. Proceed tayo with first question, why do we need to pay tax? Bakit nga ba kailangan nating magbayad ng tax? For sure, most of us alam na yung sagot dito, but I still wanted to share this kasi isa to sa mga dapat alam mo bago po kayo mag-register ng BIR. Hindi pwedeng magre-register lang kayo sa BIR kasi sinabi ng Shopee, sinabi ng TikTok at Lazada, o requirement nyo to or else hindi kayo makakapagbenta.
tas hindi nyo naman pala naiintindihan yung purpose. Kung ikaw po ay online seller, then you can call yourself na rin as business owner. And ang business na kumikita, a portion of that earning will be taxed by the government. Para po yan sa ikauunlad ng ating bansa at ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Yung mga nakikita natin ginagawang public hospitals, public services like yung libreng sakay, bagong kalsada at kung ano-ano pa, yung budget na ginagamit dyan, galing po yan sa tax nating mga Pilipino. Okay? Malinaw po ba? I hope malinaw po sa inyo yung dinediscuss natin. Proceed tayo sa ating question number 2. Lahat po ba ng sellers required na mag-register sa BIR? And the answer is, yes. Lahat ay required na mag-register sa BIR at deadline niyan is on April 14, 2024. Si BIR po ay nag-announce na lahat ng online merchants, including online shopping, food delivery platform, and platform for accommodation booking, kasama sila na kailangan mag-register sa BIR. Okay, clear po yan na hindi ito specific lang kay Shopee, specific lang kay TikTok or kay Lazada, other booking platforms as well online. Basta online merchant sila, kasama sila na dapat mag-register with BIR. Next question natin, anong mangyayari kapag hindi tayo nakapagpa-register sa BIR? Sagot, there will be a platform sanctions by Shopee. So, kung kayo po ay talagang seller at desidido kayo to continue your business, then I would highly suggest to do the BIR registration process. And then, yung question number 4 natin, actually parang related din siya sa question number 3. What is the sanctions if I fail to complete the business information? Yung ibig sabihin dito ng complete the business information, ito yung ina-upload nating documents sa seller center ng platform kung saan man tayo nagbebenta, whether Lazada, TikTok, or Shopee. I-upload nyo po kasi doon lahat ng business registration and documents na nire-require nila para malaman nila syempre na yung business nyo is registered na sa BIR. If hindi nyo yan nagawa, then the sanction will be, ayan, basa. No new orders and product listing will not be viewable publicly. In Tagalog, para na ring sarado yung shop nyo kasi walang papasok na orders, 'di ba? Bakit ka ba nagtayo ng shop as an online seller? Syempre gusto mo may orders, may sales. With this sanction, mawawala lahat ng sales mo. Kaya napaka-importante na mag-comply with this requirement. Next question, pwede po bang si Lazada na lang, si TikTok, o kaya si Shopee na lang ang mag-register sa amin as a seller? The answer is a big no. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na Data Privacy Act. Meaning to say, hindi sila pwedeng mag-handle ng ating mga confidential documents, ng mga personal information natin. And remember, as a business owner, this is our responsibility. Responsibility natin to register our business, responsibility natin to comply kasi ito ay mandatory ng government. As much as we wanted na sila na lang yung mag-process sana, but unfortunately, the answer is no, hindi po pwede. So since hindi pwede, proceed tayo sa question number 6. Paano ba tayo magre-register ng business? Umpisahan natin yan with registration for TIN. So, ano yung TIN? Yung TIN po stands for Tax Identification Number. Ibig sabihin, yan yung identification mo as a taxpayer. If in case meron ka ng existing TIN right now, as an employee maybe, okay na po yun. Pwede nyo nang gamitin yan. Kasi hindi nyo na kailangan mag-apply pa ng another TIN kasi bawal yon. Dapat, per person, isa lang yung TIN talaga niya. Kasi nga, identification as taxpayer, yung purpose ng TIN. If wala pa po kayong TIN, then you can register for a TIN at any BIR branch. As a rule po, dapat personal kayong mag-process ng application nyo kapag kayo po ay kukuha ng TIN. However, pwede rin naman po kayong mag-provide ng special power of attorney
para sa authorized representative nyo na magpa-process on your behalf. So, share ko lang sa inyo yung requirements just in case wala pa kayong TIN. Dapat meron po kayong completed BIR registration form and then valid IDs plus marriage contract if married women po kayo. So, ganun lang naman yan kabilis. Actually, napakabilis lang kumuha ng TIN. So, I think this is not the hassle part. Next tayo, paano naman mag-register sa DTI? Ang sagot, una, you can register online through the bnrs.dti.gov.ph. Yes, pwede po kayong online mag-register. Hindi nyo kailangan ng ibang tao, hindi nyo kailangan ng fixer para gumawa niyan, hindi nyo kailangan magbayad ng ibang tao, yung mga nakikita nyo na paggawa ng DTI or what, please do it yourself kasi napakadali lang. At the same time, marami kayong matututunan. Tsaka, make sure nyo na accurate yung ilalagay nyong information kasi importante po yung information na ilalagay nyo dyan. Okay, so ano ba yung DTI? DTI stands for Department of Trade and Industry. So question, bakit ba natin kailangan mag-register sa DTI? Kailangan natin mag-register sa DTI para yung business natin meron siyang legal identity. Plus, mache-check natin doon if we have the rights to use the business name. Kasi kapag kayo po ay nag-register sa DTI, meron dong check name availability if yung business name na gagamitin nyo is meron ng may-ari. Kapag may may-ari na yon, hindi nyo na pwede siyang i-register. Kaya as much as possible, as early as now, make sure na mag-register kayo sa DTI para hindi siya maagaw ng iba kasi branding yan, 'di ba? Also, singit ko na rin dito na ang business name registration po is not a license to operate a business. Kasi merong iba na nagsasabi, may DTI naman ako eh. Parang ang dating tuloy is pwede kang mag-business dahil may DTI ka. Again, ang DTI po is business name registration. Hindi po siya registration to get a license to operate a business. Just to make things clear. If in case meron po kayong mga questions about DTI, ito yung contact information nila. I got this from their website. Diretso po kayo doon kasi for sure ako maraming information kayong makikita or baka possible yung tanong nyo masasagot na doon diretso. But if in case hindi, meron silang available phone numbers and email address that you could reach out. Next is, paano naman mag-register in BIR or paano tayo makakakuha ng Certificate of Registration. Sellers must register their business with the BIR RDO. RDO stands for Revenue District Office. Kasi depende yan kung saan yung lugar nyo, yung jurisdiction ng lugar ng business ninyo. Merong mga respective RDOs para doon. So, if you would like to know kung kung saan kayong RDO, pwede nyo nang idiretsong check yan sa kanilang website. There are 4 ways para kayo ay mag-register. Una, pwede po kayong mag-walk-in application. Pangalawa, pwede po kayong mag-register through the new business registration system. Punta lang kayo sa www.bir.gov.ph, select nyo yung e-services, and then under that, merong other e-services, and then i-click nyo yung new biz reg icon. And then third way, via the Philippine Business Hub, PBH. If you would like to register through the Philippine Business Hub, ayan po yung link. And then last but not the least is the BIR Online Registration and Update System, yung ORUS na tinatawag. Pwede nyo rin yan i-access through the BIR website under e-services and then i-click nyo yung ORUS kung gusto nyo online yung pag-process ng inyong registration. Next is the process. Paano nga ba mag-register sa BIR? Una po, you have to fill up the BIR form and submit the necessary requirements. Ano yung form na fill outan nyo? Meron pong dalawang klase ng form, yung BIR Form 1901 for individual and then BIR Form 1903 for business. Kung kayo po ay corporate type, like kayo ay malalaking kumpanya, corporation, may tao kayo, may payroll kayo, yung BIR form yung kuhanin nyo. BIR Form 1903. Pero kung individual lang naman kayo, BIR Form 1901. Like I've mentioned kanina, kailangan nyo pong pumunta sa respective revenue district office nyo kasi iba-iba tayo ng jurisdiction. And then, kailangan nyo magbayad ng registration fee. If hindi ako nagkakamali, 500 pesos. And from there, you can claim your certificate of registration, yung COR, na i-upload nyo din yan sa Shopee. And then, you can purchase and register your books of account kasi kailangan yan for bookkeeping.
And then last but not the least is you can secure an authority to print or yung ATP nilang tinatawag. When it comes to requirements, ano nga ba yung mga requirements? Again, ayan, for individual business, yung sinasabi kong BIR Form 1901, and then for partnership and corporation, BIR Form 1903. So, hindi ko na siya babasahin, guys. Screenshot nyo na lang or kayo na lang mismo yung magbasa para maintindihan nyo kung ano yung mga requirements na kailangan ng BIR. When it comes to online registration sa BIR, for sure ako, same lang yan halos ng requirements at ng proseso. Siguro instead of yung form ninyo is hard copy, kapag kayo ay dadaan sa online registration, syempre scanned copy na yan. Again, susundin nyo lang po yung proseso doon. Depende kung ano yung mapipili yung way of registration. But in terms of requirements, I think almost the same lang po yan. So, ayan, feel free to screen grab or read it para meron po kayong idea na. Okay, proceed tayo sa question number 7. I am a new seller. Pwede po ba akong mag-join at magbenta pa rin sa Shopee? If kayo po ay nagbabalak na magbenta sa Shopee, yes. Pwede kayong mag-register at makapag-create ng inyong product listings. But in no time, for sure ako, magkakaroon pa rin kayo ng sanctions which I've already mentioned to you na possible na hindi na rin kayo makatanggap ng orders kapag hindi kayo nag-comply with the requirements ng Shopee related dito sa business registration. Kaya as much as possible, if you are trying to be a new seller or if you are aiming na maging seller sa Shopee or any platform, Lazada and TikTok, make sure na i-secure nyo rin yung business registration kasi again, it's a mandatory requirement now. Next is, kung may physical store po ako at meron na akong BIR registration doon, kailangan ko pa ba ng separate na online business registration? The answer is, pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, depende kasi yan kung ano yung scope ng business mo. Or baka ang ipagawa lang sa'yo ni BIR is ipa-update mo yung certificate of registration mo na dapat included yung online selling as part of the line of your business. So, ang pinakamagandang gawin dyan, kontakin nyo si BIR and check them kung ano yung right way or right process na dapat nyong gawin if this is your case. Proceed tayo with question number 9. Yung withholding tax ba para sa lahat ng sellers yan? And the answer is no. Bakit po? Kasi meron tayong tax exemption. Yung tax exemption na to, makukuha nyo to kapag kayo ay merong BIR validated sworn declaration form at meron kayong BIR certificate of tax exemption. So, ito yung requirements para ma-tax exempt kayo at hindi kayo magbayad ng withholding tax. Possible din yung BMBE certificate. So, yung BMBE certificate, kapag meron kayo nito, matatax exempt din kayo. BMBE, by the way, stands for Barangay Micro Business Enterprise. And then, another one na pwede nyong kuhanin para hindi kayo makaltasan ng withholding tax is the cooperative certificate. Either of these three ang pwede nyong kuhanin. Kung hindi kayo pwede sa tax exemption certificate, baka pwede kayo sa BMBE certificate. Kasi iba-iba sila ng threshold. And speaking of threshold, ano ba yung tax exemption regulation? So, para po kayo ay makakuha ng tax exemption certificate, dapat yung income ninyo annually hindi lalagpas ng 500,000 pesos. Paano po kapag lagpas ng 500,000 yung kinita ko? Hindi na po ba ako pwedeng ma-tax exempt? Possible pa rin through the BMBE certificate. However, dito naman, total asset ang pinag-uusapan. Kailangan yung asset mo na ginagamit mo sa negosyo mo, hindi lalagpas ng 3 million. So, ano ba yung sample ng asset na yan? Halimbawa, yung sasakyan na ginagamit mo pang-deliver, yung pwesto mo, bahay mo ba yan? Ganon, mga ganong klaseng asset yung kailangan mong i-compute para makapasa ka and to get the BMBE certificate. Note ko lang dito na if you fail to submit the tax exemption certificate or yung BMBE certificate sa Shopee Seller Center, mababawasan pa rin po kayo ng withholding tax. Bakit? Syempre, paano mo nalaman ni Shopee na tax exempted kayo kung wala kayong ipapakitang proof? So, yung proof na yan is yung certificate na makukuha nyo with BIR or the BMBE.
Hindi pwedeng dahil may COR ka na or Certificate of Registration, i-assume mo na alam na ni Shopee yun na below 500 lang yung kinikita ko. Hindi yun ganun. Kailangan meron kayong documents na i-upload para ma-inform sila at malaman nila na okay, itong seller na to ay tax exempted. Hindi ko siya babawasan ng withholding tax. Paano nyo naman ngayon malalaman yung tax type nyo? Malalaman nyo yan kasi makikita nyo po yan sa inyong COR. Sa inyong Certificate of Registration, makikita nyo doon kung kayo ba ay non-VAT or kung kayo ay under VAT type. For your information, kapag kayo po ay kumikita above 3 million, automatic po VAT registered kayo. Ibig sabihin, merong 12% VAT. Pero if below 3 million yung kinikita nyo, kayo po ay non-VAT type. Ibig sabihin, yung percentage nyo is mas mababa compare sa VAT type. Since mas mababa yung inyong kinikita. So, ganun nyo madedetermine kung saan po kayong under na tax type. The next question here, paano nga ba mag-issue ng sales invoice? So, gumawa ako ng 2 column dito para mas madali nating maintindihan. So, kung kayo ay under VAT type, di ba, alam na natin kung paano ma-determine kung tayo ay VAT type or non-VAT type. Kung kayo ay VAT type, you need to issue an invoice regardless of the amount. So, lahat ng order sa inyo, kailangan may invoice yan kasi under VAT type kayo. If kayo naman ay under non-VAT type, mag-i-issue lang kayo ng invoice kapag above 500 pesos yung order sa inyo. Or, if ni-request ng customer ninyo ang invoice. Pero if hindi niya ni-request tapos less than 500 naman yung order, no need na para mag-issue ng invoice. Next is, saan naman natin kukunin yung sales invoice na yan? Siyempre, makukuha nyo po yan sa inyong BIR RDO. Sa respective revenue district office nyo yan makukuha. Pwede po kayong bumili sa kanila for the first year. Standard design and template yung ibibigay sa inyo. However, you need to provide your own design and must be validated and approved by BIR after 1 year. Kasi kailangan meron po kayong sarili nyong design. Hindi naman kailangan magandang design. Pwede rin naman standard design. Lalagay nyo lang yung shop name nyo and so on. And then, last year, paano po kung hindi ko maintindihan, naguguluhan ako, ano ba yung dapat kong gawin? These are my tips for you. Una, identify mo muna yung specific topic or concern kung saan ka nagkakaroon ng problema or kung ano yung hindi mo maintindihan. And then after that, mag-reach out ka, ask for help sa mga experts. Huwag kang mag-rely doon sa mga nababasa mo lang, lalo na kung hindi naman yung reliable yung source. Kasi ang laki ng tendency na feeling mo ang hassle-hassle, feeling mo hindi mo lalo maintindihan kasi iba-iba yung nababasa mo. Again, ask for help sa mga expert. Sino yung mga expert na yan? Kung ang concern mo is about Shopee platform, paano mag-upload ng documents mo, paano ka mag-edit ng documents mo, kasi nagkamali ka ng upload sa Shopee, then reach out sa Shopee customer service. Kung ang concern mo naman related sa BIR, sa DTI, or sa TIN, available yung website nila, merong contact number, may email address na pwede mong i-reach out para makuha mo yung sagot sa tanong mo at the same time, alam mo na reliable yung source mo kasi sila yung expert with that topic. And then last but not the least na tip ko po sa inyo is do it one step at a time. Huwag po kayong ma-overwhelm with the information. Actually, nakaka-overwhelm yung information if first time mo. Ganun talaga kasi syempre, ang dami ng sinasabi sa yung information. Hala, may bookkeeping, may accounting, merong sales invoice, hindi ko naman alam yan. Lahat naman tayo sa umpisa hindi yan alam. But the thing is, naaaral po yan and you would know that as you go along. Basta wag kayong hihinto. Again, one step at a time, one step improvement. Wag kayong mawalan ng loob na hindi mo kayang gawin to kasi ang daming requirements and so on. Again, meron ng process in place. Ang dami nang nakagawa niyan. So, for sure ako, magagawa mo din yan. So, I hope guys, I was able to give value today. Again, I am sharing based on my
my knowledge and learnings, feel free na umattend ng mga webinars sa Shopee, sa BIR, sa DTI, kasi meron silang binibigay na free webinars for everybody. So, ayun lang guys. Thank you so much again for watching. This is Jenny. Please don't forget to like, subscribe, comment po kayo, and if may natutunan kayo ngayon sa video na to, isa lang naman yung favor ko, feel free to share it to those people na sa tingin nyo matutulungan din. Hindi nyo kailangang i-share tong buong video na to. Kahit verbally lang, uy, alam mo ba, nalaman ko, hindi pala lahat ng seller mababawasan ng tax kapag nakapag-submit sila ng tax exemption certificate. Kahit yung mga ganun lang, kasi that will give hope dun sa mga sellers na siguro ngayon feeling overwhelmed with this requirement ng mga e-commerce platform. Thank you again guys for watching this video and see you in our next knowledge sharing. Bye!